probinsya ng Pangasinan. At sa mga sandaling ito, ay nasa kabilang linya na po natin si Sir Vincent Chu, ang Operation Supervisor po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Unang-una po sa lahat, Sir Vincent, isang mapagpalang magandang araw po sa inyo. Inyo po munang pagbate sa ating mga listeners and viewers. Yes ma'am, magandang hapon po sa inyo, sa lahat po ng nakikinig po ninyong programa. Magandang hapon po sa ating lahat. Sir Vincent, unang-una po sa lahat, kamustahin natin, no? Sa natatanggap po ninyong ulat, information, ilan pa pong mga bayan, syudad at barangay, kung meron man po na data na nakakaranas as of this moment ng mga pagbaha dulot po ng mga nakalipas po na sama ng panahon na sinabayan pa, no, nitong epekto po ng habagat na nakasalukuyan pa rin po nating nararanasan, Sir Vincent. Yes po, actually yung ating monitoring at coordination po sa ating mga LGU, meron po tayong 17 na barangays na flooded pa din po. Galing po yan sa 9 municipalities and 2 cities. So all in all po, ang ating affected population po ay umabot po tayo ng 210,410 families po ito. Ito po ay galing sa 302 barangays or 22 municipalities. Pero sa ngayon po, Sir Vincent, meron pa rin po ba yung mga evacuees natin na natili sa mga evacuation centers? Yes po, actually meron pa rin po, although doon po sa aming monitoring, karamihan naman po ay nakauwi na, nakabalik na po sa kanilang mga tahanan, but still meron pa rin po tayong mga evacuees dito po sa ating evacuation center. Inside the evacuation center po, meron tayong 419 families po na nasa loob pa ng evacuation center. Outside the evacuation center naman, ito naman po yung mga families na nakitira, nakisilong sa kanilang mga kamag-anak, sa mga kaibigan sa isang lugar. Meron na lamang po tayong 43 families. Pero Sir Vincent, sa ngayon, ano po yung mga bayan na nakapagtatala pa po ng significant na mataas na level po ng tubig baha as per monitoring po ninyo, Sir Vincent? Opo, ganoon pa rin po. Yung Calasiao, LGU Calasiao, meron pa rin po diyan na pagbaha. Dito po sa Dagupan, meron pa rin po mga Taram at Bugalyon. Samantala, Sir, nadagdagan pa ba yung bilang ng mga bayan na nagdeklara under state of calamity? Kasi sa pagkakaalam natin, Dagupan City, Mangaldan, and Santa Barbara, yung mga nagdeklara na po nito, Sir. Yes po, tama po kayo dyan. Yung tatlong bayan pa rin po. So far, wala pa naman pong dumagdag po doon sa mga nag-declare po ng state of calamity. Pero Sir, kayo po ba sa PDRRMO, do you recommend na magdeklara ang buong probinsya po ng Pangasinan ng state of calamity dahil po sa epekto ng pagbaha dito po sa ating probinsya? Yes, actually po marami tayong mga parameters na kailangan i-consider bago po tayo mag-declare po ng state of calamity. So yan naman po ay pinag-aaralan po ng ating opisina. Tinitignan po natin yung overall assessment pagdating po sa mga affected population, yung flooded areas, yung ating mga damages, yung paano kung nakapag-cope pa rin po ba yung ating mga kabayan pagdating po sa mga ganitong hazard na nararamdaman po nila. So marami pong mga factors kailangan po i-consider, pero ito po ay tuloy-tuloy naman po yung aming assessment at kung kinakailangan pong mag-declare, kami naman po ay mag-recommend sa ating PDRMC chairman at titignan po nila kung ano pong maaari pong gawin ng ating probinsya. Pero Sir Vincent, posible pa kasi nating maranasan yung epekto ng habagat until next week. So ano pa yung ginagawa po ng ating tanggapan para maibigay yung pangangailangan, especially service sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ito pong mga nakatira sa mga low-lying areas at sa mga bulubunduking lugar or mga landslide-prone areas sa ating probinsya? Opo, actually tama po kayo dyan, ma'am. Tuloy-tuloy pa po yung ating paalala sa ating mga kababayan na huwag po tayo maging kampante. Tama po yung sinabi ninyo. By next week po ay meron po tayong inasahan actually ng low pressure area at base po sa tansya ng ating mga kasamaan sa Pag-asa, ang ating lalawigan ay pwedeng makaranas ng yellow to orange rainfall. So medyo marami po yan. Kung orange rainfall warning po tayo, nasa forecast, ibig sabihin, meron po tayong mga inasahan 100-200 millimeters of rain in a 24 hours basis. So madami po yan. So yung aming opisina naman po ay tuloy-tuloy pa din po. Yung ating search and rescue team, yung ating mga vehicles, naka-green status pa din po yan. Yung ating mga rescue assets, yung ating mga kasamaan sa response cluster. Kami po ay naka-ready pa din po kung kinakailangan augmentation. Tuloy-tuloy po yung ating pag-prepare sa ating mga stockpile
sinisiguro pa rin namin na sapat yung ating mga relief kung kinakailangan po ng relief operation. At every now and then man po ay nakatutok ang ating PDRMC chairman para sa mga datos na kailangan po niya. Sir Vincent, though alam naman po natin na sa ngayon tuloy-tuloy pa rin po yung epekto nitong pagbaha, meron na kayong nakuhang mga data when it comes po sa naitalang pinsala sa mga nakalipas po na mga araw at linggo kapag ang pag-usapan ito pong epekto ng mga nakalipas na bagyo at ito pong habagat sa ating probinsya? Opo, pagdating po sa damages, ito po ay partial po lamang. Again, kasi patuloy po yung aming pag-consolidate doon sa ating mga counterpart na mga municipal engineering offices po nila. Sa infrastructure, umabot na po tayo ng more than 175 million damages po. Pagdating po sa agriculture, umabot na po tayo ng more than 127 million. Meron din po tayong naitala na damaged houses. Meron tayong totally damaged na 6 at meron po tayong partially damaged na house na 124. Okay po. Sir Vincent, baka meron po kayong mga panawagan pa sa ating mga kababayan kasi ito nga, tuloy-tuloy pa rin yung nararanasan po nating epekto ng habagat at ang Weather Bureau po natin na inilahad na may possibility na maging tropical depression ng binabantayang low pressure area sa labas po ng Philippine Area of Responsibility na namataan mo po Sir Vincent sa nasa 1,950 kilometers silangan ng extreme northern Luzon, Sir Vincent. Opo, sa ating po mga kabayan, again, wag po tayong maging kampante, maging vigilant po rin po tayo. Mag-ready pa din po tayo sa inaasahan pa po na patuloy na epekto po nitong ating habagat. Tayo po ay mag-ready pa din as a family. Lagi namin advocate yung ating family preparedness. Patuloy po kayong tumutok sa ating mga accredited news agencies, sa ating mga datos para tuloy po nating alamin yung mga hazard dun sa ating area. Dapat po nakaready na po tayo sa mga ganitong panahon. And again, lagi po namin sinasabi, napaka-importante po ng preemptive at forced evacuation. Kung nagpatupad na po ng preemptive evacuation ng ating LGU, ay sumunod po tayo dito para sa inyong kaligtasan. Yes po. Sir Vincent, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless po. Yes ma'am, maraming salamat po. Ingat po kayo lagi ma'am.